Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Rain Cifra, isang visual artist from Manila. And today, we are going to customize the Marvel Legends Deadpool. Nag-apply na ako ng primer sa kanya. Ito yung body. Dinisassemble ko na bago ko lagyan ng primer. Ito yung primer na ginamit ko. Number 191 Flat Clear. So yung mga top coat, pwede rin natin gamitin as primer para yung kulay sa ilalim hindi na magbabago. Pag nag-apply tayo, meron ng adhesive layer kasi nga nag-spray tayo ng primer. So yung primer, it helps the paint adhere to the surface. Yan. Para naman sa mga blacks, ito originally this is color red. Pero gagawin natin yung leather brown, kaya ang primer na ginamit naman natin dyan ay Bosny number 4 Flat Black. Here are the things that we need. We need brushes, flat, round, and super fine for the details. We need a palette, tapos cup with water. Ito yung mga paints na gagamitin natin. Water-based acrylic paints, Hero Warm Red, Hero Cobalt Blue, Armored Komodo Light Turquoise, water-based primer, leather brown, earth tan, and basic skin tone. Okay, start na tayo. Ito pa pala, PH 179 black. Okay, first we need to make a darker version of warm red. So pag mix natin itong dalawa, ang gawin natin dyan, lalagay natin dito sa mga crevices, yan, sa pagitan ng mga ayun, sa mga lines, sa mga panel lines, sa gitna ng chest, dito sa ilalim. Teka, turo ko. Yan, dito, here, pagitan ng stomach, yan, dito sa pagitan ng muscles, yan. We're going to apply darks or yung shadows. So yung concept natin, apply tayo ng darks, apply tayo ng highlights, and then line art. So yun yung tatlo, line art, and then highlights ulit. Highlights number 2. Tapos finishing touches, detailings, last part na yun. Okay, so nagmix na ako ng black at saka red. So, mas dark na yung color yung paint natin. So, lagay natin dito sa chest. Kulang pa. Kulang pa ng dark. Yan. Lagay lang natin dito. Dry brush na lang pag naubos na yung paint. Dry brushing lang. Yan. Don't worry about the details. Details will come right after natin mapahid yung mga broad strokes or yung mga shading. Ito pre-shading yung ginagawa natin. Okay, we are done with the pre-shading. So naglagay na tayo ng shadows para magkaroon ng depth yung custom natin. So ito yung kanyang head sculpt. Okay, next we will proceed dito sa kanyang accessory. Yung belt gagawin nating leather brown. And magta-dry brush tayo using PH 109 Earth Tan. Okay, let's do this. Base coat yung gagawin natin. Pwede tayo mag-apply ng 2 to 3 coats para maging brown talaga siya. After ng base coat, mag-apply tayo ng PH 109 Earth Tan for dry brushing para makapag-add ng highlights. Okay, next paint na gagamitin natin ay Hero Paints Water-Based Acrylic Orange. Pwede rin tayo mag-mix ng konting yellow para magkaroon ng konting highlights. Okay, try natin dito sa kanyang chest armor. Medyo bawasan natin yan. Orange. Lagay tayo orange. Yan. Para meron may contrast, hindi lang siya puro red. We are done with the highlights. This is the front, this is the back, tapos ito yung kanyang head sculpt. And then ang gagawin naman natin ay gagamit tayo ng Hero High Pigmented Water-Based Acrylic Cobalt Blue naman for the highlights dito sa black ng mga parts. So dry brushing technique lang din gagamitin natin.
Para magkaroon ng sheen yung black, hindi lang siya very desaturated. Tapos na tayo mag-apply ng blue na paint dun sa mga areas na black para merong konting sheen. And then next na i-apply natin ay yung PH149 Light Turquoise. Ito yung highlight number 2. Okay, apply lang natin siya using the dry brush method ulit. Yan. Next we are going to use PH179 Black for our line art. Okay, we can start in the middle of the chest. So yung line art natin parang pag nagdo-drawing tayo ng comics into sa 2D, teka ba't may music? Yung line art natin, yun, kapag nagdo-drawing tayo ng comic book illustrations sa paper, ganito rin yung style na ginagawa ko. So yung mga deepest parts, yan yung mayroong black. So we can do cross-hatching, yan, mga lines that indicate shadows, extreme darks, and muscle groups. It's really important na thin yung paints natin para mas mag-flow yung paint, para makapag-create tayo ng mga smoother lines. Alright, after the paint application, yung mga dry brushing, mga highlights na in-apply natin, we are going, pati ink pala, ink work tapos na din. We are going to apply yung highlight number 3 using a very fine brush. Yan, super pointed nito mga momser. Shout out to artsmoto.ph 00 ay, sa kanila ko ba ito in order? Yeah, I think sa kanila. Yan, ito yung pang detail na brush natin. We will mix white and turquoise para dun sa highlight number 3. Yan, pwede natin i-applyan dito sa pinaka mga parts na nakaangat, like dito sa chest, dito sa part ng shoulders. Yan. Dito rin sa mga biceps, shoulder area. Yan. Yan. Alright, we are done with Deadpool. Nag-apply na ako ng top coat. Yung top coat na ginamit natin ay yung Bosny number 1 flat clear. Okay, for the swords, for the weapons, dry brush lang natin sila. Okay, and dry brush, tapos wash na black and silver para magkaroon lang ng konting sheen. Tapos di ko na rin, tapos itong sheath niya, we have a gray na dry brushing and black na outlines or line art. Same lang kung ano yung ginawa natin dito sa body. I-replicate lang natin dun sa mga pouches, sa blue part, yan, sa red part. Okay. So yun lang yung concept. Spray tayo ng flat clear para magkaroon ng adhesion layer. And then we apply the darks. Kung gusto niyo mag base coat, pwede base coat muna, darks, highlights, tapos highlights 1, highlights 2, and then line art, tapos yung highlights 3, yung pinaka light na highlight color. So yun lang mga momser. Here's the front, here's the side, here's the back, yung mga pouch na nakakabit naman to. Yan, ipa-press lang. And thank you very much client, again from Mexico. Yan, pupunta na to sa Mexico kasama si Cable, si Beast, and si Psylocke. Si Psylocke na yung next natin. Ayan, mas close up siya. You have the highlights ng yellow. Tapos dito meron ding highlights na light brown.
Dito rin sa pouch, meron ding details na silver. Dito rin sa metal buckle or sa mga straps. Tapos dito yung logo niya, ganun din. Kung ano yung ginawa ko sa skin or sa red na part, ganun din yung ginawa ko sa red na part na logo. Okay, so yun lang. I really enjoyed doing the comic book style of painting, and natutuwa rin ako na nagugustuhan din ng mga clients natin from all over the world. Thank you very much, clients. Again, thank you very much for watching, and see you sa next video. Bye-bye.